Sa bawat lihim na itinatago natin, may mga sugat na pilit nating kinikimkim, mga alaala ng pag-ibig na hindi dapat, pero nangyari. Minsan, akala natin kayang itago habang buhay, pero darating din ang panahon na kailangan nating ilabas. Hindi para magturo ng mali, kundi para magpaalala na sa likod ng bawal na pagmamahal, may aral na kailangang matutunan. Ito ang kwento ng isang binatang nakatagpo ng damdaming hindi niya hinanap, pero siya ring bumago sa takbo ng kanyang buhay. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwento ng buhay, pag-ibig, at mga lihim na magpapaantig sa iyong puso. Shoutout nga pala kay Norfredo Dulay mula sa Tabuk City, Kalinga Province. Salamat sa patuloy mong suporta at sa pakikinig sa ating mga kwento dito sa M2M Desires. Tara, simulan na natin ang kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Will, at sa lahat ng solid niyong tagapakinig. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Josh, 18 taong gulang at taga Mindanao. Ang ibabahagi ko po ngayon ay ang kwento ng buhay pag-ibig ko. Isang lihim na kwento tungkol sa akin at sa aking bayaw na si Cesar, na 29 na taon gulang. Ang bayaw kong si Cesar ay asawa ng kapatid kong babae, si Ate Gerlin, na ikatlo sa aming magkakapatid. Noon, Kuya Will, bagong kasal pa lang sina Ate Gerlin at Kuya Cesar. Sa panahong iyon, nakikitira muna sila sa bahay ng aming mga magulang habang hindi pa natatapos ang ipinapagawa nilang sariling bahay. Ilang buwan din silang tumira sa amin habang nagpapatuloy pa ang pagpapagawa ng kanilang bahay. Si Bayaw ay nagtatrabaho bilang construction worker sa isang gusali sa aming syudad, samantalang si Ate Gerlin naman ay may maliit na negosyo. Gumagawa at nagbebenta siya ng mga merienda tulad ng banana Q at iba't ibang native delicacies. Maayos naman po ang kanilang pagsasama, Kuya Will. Pareho silang masipag at mabait. Pero minsan, napapansin ko rin na tila kulang sila sa lambingan sa isa't isa. Marahil dahil pareho silang abala sa kani-kanilang hanapbuhay. Madalas, tuwing linggo, si Kuya Cesar lang ang naiiwan sa bahay. Si Nanay naman ay kung saan-saan naglalabada dahil iyon ang hanap buhay niya para matustusan ang panggastos namin at ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Maaga nang pumanaw si Tatay at ang 4 kong kapatid ay may kanya-kanya ng pamilya at sariling bahay. Kaya kami na lang 4, si Nanay, si Ate Gerlin, si Kuya Cesar at ako, ang nakatira sa bahay. Araw ng linggo noon, Kuya Will. Walang pasok sa trabaho si Kuya Cesar kaya nasa sala siya at nanonood ng TV. Si Nanay naman ay umalis papunta sa bahay ng kumari niya para maglaba, habang si Ate Gerlin ay naglalako ng mga paninda niya sa labas ng simbahan. Ako naman noon ay nasa balcony, gumagawa ng assignment sa school. Magtatanghali na noon, Kuya Will, at kailangan ko nang magsaing. Pagpasok ko sa kusina, narinig ko ang tunog ng gripo mula sa banyo. Tumutulo ang tubig. Akala ko ay walang tao roon, kaya agad kong tinulak ang pinto para isara ang gripo. Hindi naman kasi nakalak ang pinto kaya madali ko itong nabuksan. Nagulat kaming pareho ni Bayaw dahil naliligo pala siya noon. At sa pagkabigla ko, napansin kong hawak niya si Junjun. Parang may ginagawa siya sa sarili niya dahil may cream silk pa at tila alertong-alerto ito. Sa sobrang gulat ko,
Agad kong isinara muli ang pinto ng banyo at dali-dali akong tumungo sa kusina na parang walang nangyari. Si Cesar, ang bayaw ko, ay matangkad, moreno, at may katawan na parang batak sa gym kahit hindi naman nagwo-workout. Maskulado at halos perpekto ang hubog ng katawan, Kuya Will. Sa totoo lang, sa kagwapuhan niya, maihahambing ko siya sa artistang si Allen Dizon. Noong binata pa si Bayaw, marami talaga ang nahuhumaling sa kanya. Mapababae man o mapabading, lumalapit sa kanya. Hindi maikakaila na may appeal talaga siya. Balik tayo sa nangyari habang nasa kusina ako, Kuya Will. Hindi ako mapakali noong oras na yon, lalo na matapos kong makita si Bayaw sa banyo. Parang may kakaibang init akong naramdaman sa loob ko. Parang naingganyo ako sa bagay na iyon kahit alam kong mali. Hindi ko maiwasang mapaisip, paano kaya nakakayanan ni ate yung ganong kalaki? Napahinga na lang ako ng malalim, sabay sabing, susme naman, sa isip ko. Sa edad kong 18, Kuya Will, hindi na rin ako inosente sa mga ganitong bagay. Marami na rin akong napapanood sa TV at naririnig sa mga matatanda tungkol doon at paano ginagawa iyon. Kaya kahit papaano, alam ko na ang mga ganitong pangyayari, pero iba pa rin kapag sa harap mo mismo nangyari. Kuya Will, lumipas pa ang halos 1 buwan bago muling nangyari ang isang di ko inaasahan. Isang araw, may pinuntahan sina nanay at ate sa bayan. Medyo malayo iyon at kailangan pang sumakay ng bus para makarating. Pumanaw kasi ang pinsan ni nanay, kaya pumunta sila sa Patay at doon na rin nagpalipas ng gabi para makiramay hanggang sa huling gabi ng lamayan. Dahil doon, 1 gabi at 2 araw na wala sina ate at nanay sa bahay. Kami lang ni Bayaw ang naiwan dahil ako ay may pasok sa paaralan at siya naman ay sa trabaho. Gabi na nang makauwi ako mula sa eskwelahan. Pagdating ko sa bahay, nadatnan ko si Bayaw na umiinom ng beer sa sala. "Oh, Josh, dumating ka na pala. Kamusta ang pag-aaral mo?" Bati niya sa akin. "Okay lang naman, kuya," sagot ko. Sabi niya, "Kumain ka na dyan ha, nauna na akong kumain. May ulam pa naman dyan, niluto kong paksiw na bangus." Tinanong ko siya, "Kuya, hindi pa ba uuwi sila nanay at ate?" Sagot niya, "Hindi pa raw. Makikiburol pa sila. Baka bukas pa ang uwi nila." Pagkatapos noon sabi niya, "Ano? Matapos kang kumain dyan, samahan mo naman ako uminom. Wala ka namang pasok bukas, di ba?" Ngumiti ako at sumagot, "Sige, kuya, pero wag lang akong malasing ha, baka magalit si nanay." Tawa lang ang sagot niya, "Oo, wag kang mag-alala. Hindi ko naman sasabihin kay nanay." Habang tumatagal ang gabi, nakadalawa na kaming bote ng grande, Kuya Will. Si Bayaw, tila walang epekto pa ang alak sa kanya. Pero ako, parang umiikot na ang paligid ko. Para akong manok na hilo sa sobrang antok at tama ng alak. Inalalayan ako ni Bayaw papasok sa kwarto ko. Hindi naman ako lasing na lasing, Kuya Will, pero medyo paekis-ekis na ang lakad ko, kaya tinulungan niya akong makapasok. Pagdating namin sa kwarto, marahan niya akong inihiga sa foam ko. Foam lang kasi ang higaan ko noon, Kuya Will, yung nilalapag lang sa sahig, gaya ng uso sa amin noon. Nang mailapag niya ako, pinakiramdaman ko kung aalis na siya. Pero nang idilat ko ang mga mata ko, nagulat ako. Walang saplot na siya. Bigla akong napaupo sa pagkagulat. Lumapit siya sa akin at mahina niyang sinabi, "Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig tayo ng kapitbahay, nakakahiya." Sa mga sandaling iyon, Kuya Will, nanginginig ako sa takot. Parang bigla akong natauhan at nawala ang tama ng alak ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hinawakan niya ako at marahang inihiga ulit.
Halika nga rito, dumikit ka sa akin, sabi niya. Pagkatapos ay dagdag pa niya, Josh, bakit hindi mo sabihin sa akin? Ramdam ko naman na naaakit ka sa katawan ko. Alam ko rin na may puso kang binabae. Hindi ako makapagsalita, nanginginig pa rin ako sa takot at pagkabigla. Pero si Bayaw, nakangisi lang, parang may ibang anyo ang mukha niya. Parang demonyong tuwang-tuwa sa ginagawa niya. Kuya Will, gabing iyon, ramdam kong may mali na talaga sa mga kilos ni Kuya Cesar. Nagsimula lang ito sa mga biro niya, pero habang tumatagal, nagiging totoo na ang mga tingin at hawak niya. Sabi ko pa, Kuya, mali po ito. Pero sagot niya, kasi naman si ate mo, puro trabaho na lang. Ni minsan, wala na siyang oras para sa akin. Kaysa humanap pa ako ng iba, ikaw na lang. Sinubukan kong tumayo at umiwas, pero hinila niya ako pabalik. Sabi ko, Kuya, baka mahuli tayo ni ate o ni nanay. Ngunit ang sagot lang niya, wala silang malalaman. Bukas pa sila uuwi. Saglit lang to. Habang patuloy siyang lumalapit, lalo akong kinabahan. Paulit-ulit kong sinasabi na ayaw ko, pero parang wala na siyang naririnig. Hanggang sa tuluyan na niyang ginawa ang gusto niya. Hindi ko kayang ilarawan ng buo, Kuya Will, pero nang gabing iyon, may nangyari sa amin ni Kuya Cesar. Isang bagay na hindi ko kailanman ginusto, pero hindi ko na rin napigilan. Habang nangyayari yon, ramdam ko ang takot, sakit at kahihiyan. Para akong nanliliit sa sarili, habang siya naman ay tila nakalimutan na tao rin ako. Pagkatapos, tahimik lang siya. Umupo, nagbihis, at parang wala lang ang lahat. Samantalang ako, nanatiling tulala, hindi alam kung maiiyak o mananahimik na lang. Nang makaalis siya, pumasok ako sa banyo. Doon ko naramdaman ang hapdi, hindi lang sa katawan kundi sa loob ko. Habang umagos ang tubig, para bang gusto kong hugasan lahat. Ang sakit, ang hiya, at ang takot. Pero kahit anong buhos ko ng tubig, nandoon pa rin yung pakiramdam ng pagkasira. Gabing iyon, Kuya Will, doon ako tuluyang natahimik. Alam kong may nangyari. Alam kong mali. At alam kong mula sa gabing yon, hindi na ako magiging katulad ng dati. Kuya Will, kinaumagahan, parang walang nangyari. Bumalik sa normal ang lahat. Parang isang pangyayaring kailangang kalimutan na lang. Makalipas ang 2 buwan, natapos na rin ang bahay ni na Ate Gerline at ni Kuya Cesar. Malapit lang din sa amin ang bahay nila, mga 50 metro lang ang layo. Isang araw, linggo noon, at kinabukasan ay Lunes na. Sabi ko kay nanay, kailangan kong bumili ng materyales para sa project namin sa school para madala ko na bukas. Pero sagot niya, anak, wala pa akong pera. Humiram ka muna kay ate mo, Gerline. Ibabalik ko agad pag nabayaran na ako ni Kumare sa linabahan ko. Kaya pumunta ako sa bahay ni na ate para manghiram. Pagdating ko roon, si Kuya Cesar lang ang nadatnan ko. Sabi ko, Kuya, nandyan po ba si ate? Sagot niya, nagtitinda siya sa palengke, bakit? Manghihiram lang po sana si nanay ng 200. Pambili ko po ng project. Babayaran daw po ni nanay pag nakuha na niya ang bayad sa paglalabada. Kinuha ni Kuya Cesar ang pitaka niya, naglabas ng 200 at iniabot sa akin. Pero bago ko pa man makuha ng tuluyan, bigla niya akong hinila papasok sa kwarto nila. Nagulat ako. Kuya, ano ba? Bitawan mo ako. Ngunit sabi niya, halika muna dito, saglit lang to, sige na. Pagkahila sa akin ni Kuya Cesar papasok ng kwarto, napasaran niya agad ang pinto. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko, halong kaba at takot. Wala pa akong nasasabi nang bigla siyang lumapit. May kakaibang tingin sa mga mata niya. Parang hindi ko nakilala si Kuya sa mga sandaling yon. Wala naman si ate, saglit lang to, sabi niya sabay ngiti.
Pero ramdam kong hindi na iyon yung dati na biro o lambing ng isang bayaw. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari, Kuya Will. Parang hindi ko na alam kung paano ako makakatanggi. Hindi ko na rin maintindihan ang sarili ko. Ang takot, ang hiya, at kung bakit hindi ako makasigaw. Ang alam ko lang, may nangyari sa amin sa loob ng kwartong yon. Hindi ko maintindihan kung galit ako o nalilito, bastang bigat sa dibdib ko. Nang matapos, iniabot ni Kuya Cesar ang 200 piso at sabi niya, "Yan na yung hinihingi mo. Pambaon mo na rin yan ha. Huwag mo nang sabihin kahit kanino." Hindi ako agad nakasagot. Sabi ko lang, "Kuya, masakit yung ginawa mo. Gago ka." Ngumiti lang siya ng pilit. "Sorry, nabigla lang ako. Alam mo naman kapag ikaw kasama ko, parang nawawala ako sa sarili. Umuwi ako ng tahimik, Kuya Will. At simula noon, hindi na natapos doon ang lahat. Tuwing may pagkakataon, tuwing wala si ate, o minsan kapag dumadaan siya sa bahay, nauulit ang ganong mga sandali, linggo-linggo, paulit-ulit, hanggang sa hindi ko na alam kung paano pa ako lalayo o kung tama pa bang manahimik. Hanggang sa nagkaroon na ng mga anak sina ate at bayaw, doon na rin tuluyang natigil ang lahat. Naitago namin ng mahabang panahon ang lihim naming pagtataksil kay ate. Isang lihim na kami lang dalawa ang nakakaalam. Pero kahit ganoon, may bahagi pa rin sa akin na masaya. Kasi kahit hindi ako minahal ni Bayaw bilang asawa, naiparamdam naman niya sa akin na gusto niya ako bilang isang beking matagal nang nangungulila sa pagmamahal. Alam naming pareho na mali, pero hindi namin pinagsisihan dahil pareho namin itong ginusto. Minsan, masakit para sa aming mga bakla na makita ang taong mahal mo na masayang kasama ang iba. Wala kang magawa kundi tanggapin na lang, dahil minsan ang pagtanggap na iyon ang tanging paraan para makalaya ka at tuluyang makausad. Lumipas ang ilang taon at sa kabila ng lahat, naging maayos naman ang takbo ng buhay namin ni Kuya Cesar. Nanatiling lihim ang lahat ng nangyari sa pagitan namin. Walang ibang nakaalam, maliban dito sa pagkakataong ito na sa wakas, nailabas ko na rin ang sakit at kirot na matagal kong tinago. Pero okay na ako, Kuya Will. Masaya akong makita na buo at masaya ang pamilya ni ate, kasama ang mga pamangkin kong mahal ko. At sa kabila ng lahat, masaya akong minsang minahal ko ng totoo ang taong iyon, kahit mali. Sa mga kagaya kong nagmahal at nasaktan, iniwan o niloko, huwag kayong gagawa ng bagay na ikasisira ng pagkatao ninyo. May iba kasi na kapag nabigo, pinipiling tapusin ang buhay. Hindi dapat ganun. Harapin ninyo ang sakit dahil sa simula pa lang alam nating mali, pero tayo pa rin ang nagpatuloy. Wala tayong ibang masisisi kundi ang sarili natin. Pero tandaan ninyo, ang pagkakamali ay hindi dahilan para tuluyan tayong masira. Gamitin natin iyon bilang aral para bumangon, tumatag, at ipagpatuloy ang buhay. Matutong tumayo sa sariling paa at harapin ang bawat araw ng may pag-asa. Isa rin akong tulad ninyo, nagkamali, pero patuloy na lumalaban. At sana, kahit papaano, ay may na-inspire ako sa kwento kong ibinahagi sa channel ni Kuya Will. Kuya Will, hanggang dito na lang po ang liham ko. Maraming salamat sa pagkakataon at sa pakikinig. God bless you always. Wow, Josh! Napakabigat ng kwentong ibinahagi mo. Alam kong hindi madali para sa iyo ang magbukas ng ganitong lihim, lalo na at may sakit, takot, at kahihiyan na kaakibat yan. Pero salamat, kasi sa pag-amin mo, binigyan mo ng boses ang mga taong dumaan sa parehong sitwasyon, pero hindi makapagsalita. Gusto ko lang linawin, Josh, ang nangyari sa'yo, lalo na sa simula, ay hindi tama. Kahit anong sabihin natin,
May mga pagkakataong nadala ka ng sitwasyon, ng takot, at ng impluensya. Hindi mo deserve na maranasan yun sa edad mo noon. At kahit naging mutual na yung relasyon nyo sa bandang huli, dapat nating tanggapin na may power imbalance, may tiwala na nasira, at may pamilyang nasaktan kahit hindi nila alam. Josh, proud ako sa'yo kasi tinayo mo ang sarili mo. Hindi ka sumuko. At ngayong matanda ka na at mas malinaw na ang pag-iisip mo, importante na patuloy mong pahalagahan ang sarili mo. Ang nakaraan ay nakaraan na hindi mo na yun mababago. Pero ang kinabukasan, nasa sayo pa rin yan. Huwag mong gawing dahilan ang pagkakamaling yan para hindi ka na magmahal ulit ng tama. Deserve mo ang taong mamahalin ka ng tapat, walang lihim at walang takot. Huwag kang matakot magtiwala muli, pero dapat marunong ka ng pumili. Piliin ang taong walang iniiwanang sugat kundi pag-asa. Sa lahat ng nakikinig, tandaan natin ito. Ang pag-ibig na nakakasira ng iba, hindi tunay na pagmamahal. Yan ay pagnanasa lang na nakabalot ng emosyon. Hindi dahilan ang kalungkutan, kulang sa atensyon, o kahit anong dahilan para lokohin o saktan ang ibang tao, lalo na ang pamilya. At sa mga katulad ni Josh na nahulog sa maling tao o maling sitwasyon, hindi kayo masama, tao lang kayo. Pero kailangan nating matuto sa mga pagkakamali para hindi na ito maulit. At sa mga nakakagawa ng mali, kay Cesar o sa sino mang tulad niya, sana ay maalala ninyo. Ang bawat desisyon ay may kahihinatnan, hindi lang sa sarili kundi sa mga taong umaasa at nagtitiwala sa inyo. Ngayon, sa mga listeners natin dito sa M2M Desires, ano ang masasabi nyo sa kwento ni Josh? May mapapayo ba kayo sa kanya o sa mga taong nasa parehong sitwasyon? Mayroon ba kayong katulad na karanasan na gusto nyong ibahagi? Mag-iwan kayo ng komento sa baba at pag-usapan natin. Dito tayo sa M2M Desires. Walang husgahan, tanging pag-unawa at pagmamahal lang. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bagong kwento dito sa M2M Desires, kung saan bawat kwento ay may boses, bawat lihim ay may aral. Kung mayroon kayong sariling kwento na gusto ninyong ibahagi, mag-email lang kayo o mag-message sa amin. Andito kami para sa inyo. Hanggang sa muli, ako si Kuya Will. Mag-ingat kayong lahat at sanay laging may pag-asa sa inyong mga puso. God bless.